tatalakayin ang globalisasyong ekonomiko, ano ang MNC at TNC, at mga epekto nito. Ang globalisasyon ay pagkakaugnay ng mga bansa. Sa ekonomiya, ibig sabihin nito ay nagbebenta at bumibili ng produkto at serbisyo ang mga bansa sa isa't isa. Sa madaling salita, ang globalisasyong ekonomiko ay sentro ng globalisasyon ang ekonomiya dahil nakabatay ito sa palitan ng produkto at serbisyo sa iba't ibang bansa. For example, let's say nagpatindog kag tindahan sa Pilipinas, then daghan na kay kag customer. So naisipan nimo nagpapatindog pud kag tindahan sa US, sa Korea or sa Thailand. Ang tawag sa imuha is TNC or MNC. Depende kung paunsaon ka magbenta sa ibang bansa. Unsa ba gid ay ng TNC ug MNC? So ang TNC o Transnational Company is inaangkop sa pangangailangan ng lokal na tao. So ang halimbawa ani is ang Shell. Shell is nagaiba ang serbisyo depende sa energy needs ng bansa. Pangalawa nga example is ang BPO. Ang mga service nila, customer support, IT solutions, ay nakadepende sa pangangailangan ng kliyente sa bawat bansa. Now, kung ang TNC is inaangkop sa pangangailangan ng tao, ang MNC or Multinational Company is pare-pareho ang produkto sa anumang bansa. Hindi binabago ayon sa panlasa ng lokal na tao. Bawa, Coca-Cola. Parehong lasa ang soft drinks dito sa Pilipinas, sa US o kahit saan. Pangalawang halimbawa ay ang McDonald's. Halos pareho ang menu sa lahat ng bansa. May mga epekto ito. Unahin natin ang positibong epekto. Positibong epekto nito ay maraming trabaho. Dahil sa BPO ng transnational company tulad ng TELUS, libo-libong Pilipino ang may trabaho bilang call center agents. Dahil din sa Toyota, MNC, maraming Pinoy ang nagkakaroon ng trabaho sa car manufacturing. Pangalawa, mas madali ang buhay. Dahil sa Uber at Grab ng MNC at TNC, mas madali ang transportasyon at may dagdag kita pa para sa mga drivers. Ibang epekto nito, lugi ang lokal na negosyo. Maliit ang karinderya o kainan. Hirap makipagkompetensya kay McDonald's at Starbucks. Mga lokal na soft drinks, RC Cola, natabunan ng Coca-Cola. Pangalawang negatibong epekto ay ang pag-asa sa dayuhan. Kung umalis ang isang BPO company, libo-libong Pinoy ang mawawalan agad ng trabaho. Kung magsara ang isang malaking factory, halimbawa Toyota, babagsak ang kabuhayan ng mga nakadepende rito. Nga ba pumapasok ang ekonomiya? Kapag pumasok ang MNCs at TNCs, nagdadala sila ng pera, trabaho at produkto. Pero, pwede nilang kontrolin ang merkado kasi mas malakas sila kesa sa lokal na negosyo. Kaya minsan, mas malaki pa ang kita nila sa kita ng mismong bansa. Summary time! Ang buod ng globalisasyong ekonomiko, pagtaas ng ugnayan at interdependensya ng mga ekonomiya ng iba't ibang bansa, mga aspeto, kalakalan, investment, at produksyon. Mga epekto nito, pagtaas ng ekonomiya, kompetisyon, at pagkakaiba ng kita. Maling salita, ang multinational company is standard o pare-pareho. Meanwhile, ang transnational company ay flexible, nakikinig sa lokal na pangangailangan.